now live on our YouTube channel ng Pajedi. And this is now the episode on Patalk live podcast. And maraming salamat to our guests for tonight. That would be Miss Angeline and Miss Honey. So, Hi. ayan, good evening po. I would just like to find out, where are you calling from or where are you from right now, Miss Angeline? Oriental Mindoro. Oriental Mindoro. Pinamalayan. Yeah. Oh, wow. Thank you so much. And how about you, Miss Honey? Nakamute po. GMA Cavite. Wow, okay. Awesome. Malapit lang. Maraming salamat for joining. So, from Cavite and from Oriental Mindoro. Ayun. Tama ba, Oriental? Yes, Oriental Mindoro. Alright. So, Wow. ayan. Medyo na-amaze ako kasi syempre summer, naisip ko agad beach. Oriental Mindoro. Yes, Puerto soon. Galera. Yes, meron nga pala tayong magkakaroon tayo ng tawag nito, activity or rather meet and greet sa Batangas. At the same time, gagawin na rin natin na bonding no ng mga tawag nito, HREP na lobbyists natin ng Divorce Pilipinas Coalition sa 26 ipagsasabay. So hopefully sa mga nakikinig po sa amin, we'll be down in Batangas. So kung malapit lang po kayo, katulad dyan sa Cavite, sa Quezon maybe, ano pa, Laguna, ano pa yung malapit? Besides Wala Cavite, na ako alam. yeah, Batangas Tagaytay. themselves. Tagaytay, ayun. Kung malapit po kayo, kasi we'll have a day tour yata sa umaga. Then sa hapon, yun, pwede na tayo mag-meet and greet kung sakaling may trabaho pa. On Friday yun 26. Yan, it's a Friday. So kung mayroon pang time, kahit man lang have dinner with us. And then we have a bit of a chat. Yun. Ayan, we have Warren here from Carmona. Carmona is Cavite rin, ano? So, he'll be assisting us for the sounds and then he'll be checking on that. So, part po siya ng ating Pajedi team sa ating back end. Maraming salamat. Also, we also have other Pajedi team na nasa back end. Tumutulong din sa atin for feedback kasi we're beginning to have this podcast na sana makatulong po sa ating advokasya. Ayan, a message from the people. Once again, maraming salamat po. This is now on episode 7. We'll edit that one. We'll edit yung ating title later. Okay? All right. So, sa pag-umpisa po natin, as we have discussed on Patalk previously na mga episodes, no? I would like each one of you to introduce yourself, Miss Angie and Miss Honey, your nickname you're comfortable with, your age. Siguro, umpisa rin tayo sa background. Why are we supporting divorce? So maybe, how long were you married first? And then, how long were you separated? And perhaps the cause. Yan. Sige, go ahead po. Sino mauna? Ako na. Sige, go. Okay. Good evening, everybody. Ako si Angeline. Angie for short. 41 years old. Have been separated since I've actually decided to leave my husband 2012, but yung magulang ko ayaw akong payagan, so I went back and it became final 2014, so it was 10 years from now. I have 3 kids. How long were you married though? How long? Oo. 9 years. I think it was 9 years. I forgot. Pero hindi ka naman parang biglang ginusto mo na you just woke up on the wrong side of the bed and then, ay, ayoko na sa kanya. No. It was like since second year of the marriage. Oh, wow. May napansin ako. Then, I work it out. In-address ko yon maraming beses, ulit-ulit. Iniwan ko, nilalayas ako kasama yung mga bata. Babalik ako, syempre kailangan kong ayusin hanggang sa yung last straw na is 2012, yung alam ko na wala na akong kayang ibigay, yun na yun. 7 years then, at least 7 years. Yung alam kong nag-try ako. Yes, I tried 7 years. Nagpa-counseling kayo? Hindi actually. On my own.
On your own na Oo. lang. So, walang na-involve na mga magulang o kaya Wala. As in, sobra the two of akong, you na nag-try to talk it out? wala. Alam mo yung nag-i-struggle ako mag-isa, hindi alam ng, nakikita sa labas, masaya kami. Kapag Oh. kasama ko ang pamilya ko, masaya ako. Ang ganda ng ano namin. Pero hindi nila nakikita. Kaya, ah, hindi din nila ako halos mapaniwalaan nung time na nagsabi ako ng 2012 na ito yung totoong nangyayari and this is enough. Kaya hindi sila naniwala nun sa akin. Kasi ang Mm. galing ko magtago. Most of the time naman, lalo pag nanay. Ilan ang anak niyo, if you don't mind? Noon, kami, yung anak namin dalawa lang talaga. Okay. All right. So Oo. ngayon na, they're ano na, okay naman na sila when you left him, or they also got hurt? Na ano ba sila? Yung mga Nagkaka- anak ko, actually, hindi naman sila nung iniwan ko siya, nung iniwan namin, hindi ko ipinahalata sa mga bata. Kasi masyado akong protective sa emotional ng mga bata. Hindi ko ipinakita sa kanila na may problema. Parang ang nangyari is bakasyon lang. Kaya Ah. kahit anong ayaw ko na makita niya yung mga anak ko, pwede pa rin siyang dumalaw. Kahit na yung buhay namin is alanganin na. Dahil walang alam yung mga anak ko. Pero Wala akong ano, sinasabi sa kanila. for you, okay, sige, we go back to the cost later, no? We'll talk about that. Yes, kay Miss Honey naman po. Thank you. Hi everyone. My name is Honey, and I'm already 40 years old. 40? Yes, 40? 40. Paano siya Yes, bata? baby. Ako lang, nene, like 18 years old. I'm sorry. Pa ako, nagawa ko pang mga anak. Oh, wow. Pero iba na yung tatay. So, yeah, Oo. I moved on. Yeah, yan sa akin naman. Sobrang, nung una ko siyang na-meet, yung ex ko, wala pa akong kaalam-alam nun about mga personality, yung natatagong personality disorders, yung mga trauma, childhood trauma. Pero umpisa pa lang, sinabi niya na sa akin na traumatic yung childhood niya, so sobrang hirap nila. Yung tatay niya, sinasaktan daw siya, ganun. Yung nag-build up siya gradually. And I was this napaka stupid ko, sabi ng mga kapatid ko, kasi nagsama kami ng 10 years, hindi kami kasal. Oh. Then, yes, ang tanga ko, 'di ba? Nagsama kami ng 10 years, hindi kami kasal. Itong nakakaloka, medyo makulay ang marriage ko. Yung changes niya, yung abuses niya, akala ko dati, ang abuse kasi yung pag sinasaktan ka lang physically. Although may tendency siya na manakit physically, pumapatol talaga siya. Pero kaya ang ginagawa ko, hindi ko na lang din masyadong pinapatulan. Pero yung emotional abuse niya, palala ng palala. Yung Emotional. Were you, like physical then? Yeah, physical din. May tendency rin siya maging physical. Parang ipapakita niya na hindi kita sasantuhin kahit babae ka. There was a time na nagmamakaawa ako sa kanya na wag siyang umalis ng bahay. Kasi ang naging habit niya is umalis kada gabi. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Probably sa barkada. There was a time na nagpanggabi ako sa office. And then, ako naman si Tanga, yung kapatid niya, ginawa ko tagabantay ng mga anak namin. Pero binabayaran ko naman, binibigyan ko ng allowance yung kapatid niya. Kasi ako yung parang breadwinner eh. Ako yung mas malaki yung kita, ganon. Napakatanga ko talaga. Tapos sabi nung hipag ko, ate, hindi ka ba nag-aalala? Bakit? Kasi si kuya laging wala pag gabi, ako yung nagbabantay ng anak ko. Nagulat ako. Yan. Kapatid niya mismo. Kahit siya nagtataka eh. Kasi parang bakit okay lang daw. Oo. Sabi ko, una sa lahat, ang alam ko, ang pagkakasabi niya, siya yung nagpapatulog. Oh, Ng mga wow. bata. Yung pala, hindi ko alam. So, siguro, on a plea of, being, desperate moves, tinawagan ko yung kaibigan namin, na kaibigan niya, na Christian. Oo. So, naghingi ako ng tulong for counseling na baka
baka maging ano pa nila, mapalawak nila yung pag-iisip ng asawa ko. Kasi gusto ko i-work eh. Gusto ko Yeah. i-work yung marriage namin. Ginagawa ko ako yung nag-e-effort. Ako lang yung nagmamahal actually. Kasi open siya eh. Sinasabi niya sa akin, hindi niya ako mahal. Oh, wow. Okay, wait. Back up tayo. So, nung 10 years kayo na live-in, hindi pa Yes, kasal. iba. Pero nung 10 years na yon, wala pang bad na nangyayari? Was he okay with... Madami na. Kaso lang, syempre, lagi niya akong pinapaniwala na magbabago rin siya. Pagdating ng araw, magiging okay din. Until, until such time na na-realize ko, nako-compare ko yung situation namin sa iba. Halimbawa, yung mag-asawa sa harap namin, kasi nagkaroon kami ng Bible study. Bible study kami ng friend niya. Sabi ko, baka ito yung makatulong. Oo. Makatulong sa amin. So, couple kami. Couple kami. Napapansin ko, bakit ganun yung husband niya sa kanya? Sobrang caring. Parang hindi na ako familiar. So, sobrang tagal namin. So, sobrang lamig niya. Ang tagal niya nang malamig sa akin. Parang naging normal na sa akin yun. Alam mo yan, pero deep inside, hindi ko na-realize ko na yung emotional abuse pala yun. Parang pinapatay ka na, hindi ka na makahinga. Yung anxiety ko parang aparador yan eh, na pinuno mo ng gamit. Pagbukas mo, sasabog na, yung parang gano'n. Parang gano'n na yung nararamdaman ko. So, what led you na magpakasal after nung 10 years nga kayong pero ganun na nga, mayroon ka na nararamdaman ngayon. So, Madami. what was in your thoughts? And then, paano ka nainganyo magpakasal? Is that kasal tayo? Because of Bible study, kasi napaka-hypocrite namin, di ba, na nagba-Bible study ka, tapos hindi kayo kasal. Maaano ka rin eh, parang, oh my God, Parang napaka-hypocrite. na peer pressure, ano? Yes, parang peer pressure pala, hindi akala ko. It wasn't, Oo, para sa it's peer from pressure. God. Hindi pala, kasi actually, ang dami ng warning sa akin ni God. Ito pang mas flat nun, on that 10 years, 5 taon kami bago magkaanak. Pinilit ko pang magkaanak sa kanya, So nagpagamot pa pa. yun. Oh my Yeah, God. nakatatlo pa sa akin, nakakaloka. Tapos, nung kinasal kami, buntis ako sa bunso ko sa kanya. Doon ka na nagpakasal. So, that's the 10th year. Opo, yun nga. So, Tapos, for sure, on our wedding night mismo, pinapunta niya yung barkada niya sa bahay. So, I was expecting na na baka ito na, magbabago na siya. Kasi pinaniwala niya ako na magkakaroon daw ng konting changes sa kanya. Meron kaming issues. Meron siyang issues about emotional and intimacy. Parang ako yung lagi naghahabol, siya yung laging cold. At saka hindi ko napansin na simula nung pinanganak yung panganay namin, hindi na kami magkatabi sa pagtulog. Mga ilang taon yung tiniis ko. I'm so stupid, di ba? Nagpakasal pa ako. You were not stupid. You were just in love. You were probably just, I'm just loving. make it kasi nakakahiya talagang magkaroon ng broken family, to be honest. Walang nangarap magkaroon ng broken family. So, yung mga ate ko hanggang ngayon sinusumbat nila, binarningan ka namin eh. Pag kaya kang saktan ng lalaki, physically and emotionally, hindi ka na dapat nagpakasal kasi ang hirap-hirap walang dito, divorce, ganun. Hanggang ngayon sinusumbatan nila ako. Sabi ko, hindi niyo ko naiintindihan. Ginagawa ko lang yung role ko. Ginagawa ko ano yung tama. Yun ang tama pananaw ko kasi I have faith eh. I still consider myself as a Christian. Tapos yun na, after a year, nasal na eh. Nakakahiya nga dun sa namin eh, sa D-group namin na tropa namin na in-encourage kami sa church. And then, I wonder, where are they? Nung sinabi ko na nahuli ko yung ex ko na may kabit, nahuli ko siya eh, hinak ko yung messenger niya kasi iba na yung kutok ko eh. Alam mo, yung uwi niya, dating alas 11 uwi niya, alas 12, naging alas 5 na ng madaling araw. Affected na rin pati yung mental health ko tsaka work ko. Imagine mo ako yung nagpapakain sa mga kids ko, tapos trabaho ko maaapektuhan, diba? Yung mga anak mo, were they like a year apart every year nung Yeah, mula 3 years. Meron silang agwat na 3 years. at Kaya least? hindi sila makapaniwala na we have intimacy issues na hindi kami tabi matulog. Oo. Parang alam mo yung pakiramdam ko nung kinasal kami, imbis na masaya or contentment yung maramdaman ko, para akong nakulong. Parang, shit, ganito pala yung pakiramdam, nakakasakal, na wala kang choice. How did you end this? Siya ba ang umalis o ikaw ang sumipa sa kanya? Noong una,
nung una siya yung pinaalis ko, yung unang nahuli ko na grabe. Kasi ginagawa niya, minimize niya yung ginawa niya eh. Ang ginawa ko, kinaibigan ko yung babae. Imagine mo, naging kumari ko yung babae. Kasi after nun, naghiwalay sila nung kabit niya. Hindi, kasi nagsinungaling din sa kanya eh, naghiwalay sila. Nag-asawa naman yung babae. So ako naman yung ninang nung anak ko. Kaya kumare. Ganun ako ka-forgiving kasi nagsisi talaga yung babae, humingi ng tawad, tsaka naintindihan ko kasi take-advantage siya eh. Ang Naloko business siya eh. most men will not tell you na hiwalay na kami or we have problems. Yes, totoo. Tapos Siyempre, yun kung nga, napamahal ng babae, di ba? grabe yung experience ko, di ba? Hindi ko rin, hanggang ngayon, kinukurot ko yung sarili ko kung paano ko na-survive lahat yun. Ang daming nangyari. Tapos yun nga, sinabi niya sa akin yung totoo. Etong ex ko, sabi niya wala pa daw nangyayari. Hanggang sa sinabi sa akin lahat ng babae na meron pala, na parang, she was lured. Actually, inoffer sa kanya, nag-meet sila sa parang Geb, yung group eyeball. Pero it's supposed to be for singles. Okay, hindi ko alam yan. Medyo, Siya sa Facebook eh, sa mga messenger, yung mga group. That's why group join na. a lot of GCs. That's the Okay. reason na hindi rin ako masyadong active sa mga mga Right. kaya hindi lang masyadong pala join sa niyo. Pero Ano as lang, much as I can, I will. Ayun na. Yun na nga sinabi niya, she was lured. First of all, ang sabi, may anak yung ex ko pero hiwalay kami. Pero magkasama kami sa bahay noon. Secondly, nung oras na yun ayaw pa niya umuwi, pinilit daw siyang ihahatid. Ayaw niya magpahatid. Ang ginawa daw nung ex ko, ihahatid daw siya, yung dinala siya sa motel. At wala yun na, syempre, stupid din siya, young and stupid. Ang bata-bata pa nung babae nung ang bata-bata pa niya noon kaya utu-utu pa 19. Pero sabi ko, wow, you don't look 19 to me. Kasi ako, 36 na ako nung mga panahon na yun, 35, pero mukha pa rin ng bata eh. Ayun, di ba? sinabi ko doon sa ex ko, alam mo ba kung ilang taon lang yung babae? 19 lang. Kahit sabihin mo na nasa ano na siya, above minor age na siya, na-reach siya na yung minor age. Ano Yeah. pa rin yun eh, ang utak pa rin niya hindi pa fully developed. Sabi Yes. ko sa kanya. Sabi Pinagdaanan niya, na. hindi rin daw niya alam na ganun daw kabata yun. Sabi ko, Oo. kahit alam mong ganun kabata yun or hindi, ginusto mo yan ba gusto mo mas bata? Kasi sabi ko sa kanya, ano pa bang kulang? Kasi mukha akong bata, di ba? Iningatan ko yung sarili ko, ayaw mo akong tumaba eh. Di ba? Lahat na lang. Kasi kung ano bang kulang, ano bang hinahanap mo? Kasi parang mas interesado siyang sa iba. So, kumbaga, Makipag-make ba? Sa iba-ibang babae. I think napalaya mo siya. Kumbaga, you gave him kalayaan. there's a psychological issue underneath him na he could be, siguro may sex addiction siya, tinatago niya kasi sabi nila, kapag may sex addiction yung tao, ayaw niya sa spouse niya. Gusto niya, variety. Kasi, Iba-iba. seryoso eh. Hindi niya rin sineryoso. Oh wow, there's that, no? There's that too. So, how to deal with that, no? So, Kaya nga, di ba, makukulong ka talaga sa marriage na, una sa lahat, hindi naman ako yung may cause nun. Hindi, damage na siya eh. dami. Pero, ibig sabihin, kailangan niya isang babae na open-minded sa kanya, sa ganyan, at hindi kailangan ng sex. Kailangan, kung magiging spouse, na may variety, okay doon sa babae na yun. May mga taong Yung ganon. tatanggapin Ano, yung Oo, ganon. oo, tanggapin. yeah, deep inside, he's looking for a mother figure. Kasi parang nagkulang. Sabi ko, sobrang ayoko ng ganun. Gusto ko ng romantic partner. Kasi Marami, pa rin ako eh. Hahanapin ko pa rin yan eh. I'm sorry but maraming Karamihan sa lalaki, mother figure talagang hanap nila. That's very, hanap sila ng nanay. Yeah, I'm cringy sorry. on different level eh. It's cringy on a sense na mawawalan ka ng desire sa wife ko. And then I realized something. I just realized based on observation. Matatauhan ka rin unti-unti kasi nagiging open ka sa iba na mag-asawa na normal. Oo. Hindi ko na hinangad yung masayang marriage. Ang hinangad ko lang magkaroon ng normalcy. Imagine niyo yun. Yun yung gabi-gabi, yung unan ko basa ng luha. Naranasan ko yung magpakaawa sa harap niya. Kasi sobrang sakit na. Tapos may tendency Nakakaawa. Honey, ba't ka nagmakaawa? ano pa bang kulang? Bakit tayo mong tumino? Bakit tayo mong pumirmi sa bahay? Anong kulang sa
ay, Parang gusto mo lang maayos na pamilya. opo, yung maging normal Normal lang. na pamilya. Kasi, Oo. hindi naman sa pag-ano, ganun ba ako, kasi kine-question ko yung sarili ko, pangit ba ako sa paningin niya, ganun. Bakit, kasi ang naobserbahan ko sa mga lalaki, love and desires are both different. Magkaiba sila, pero pag ang lalaki nagmamahal, magkasabay yan eh. Lagi nilang pinagtutugma. Parang Kapag kita may same, desire ako, same sa kanila, ano? yes, kapag mahal kita, meron akong desire sa'yo, mag-e-effort ako, makita ka lang, ganun, mayakap ka lang. Masarap pakinggan, no? Alam mo yung pag ginanong ko siguro siyang, pag niyakap ko siya, kulang na lang sa paking niya na ako. Sabi niya na alam, mahalata na rin siya kahit ng panganay ko. Kasi yung panganay ko, siya yung mas nakakakita na siya yung pinakamatanda. Kasi kinukumpara niya ngayon sa partner ko, Mami, bakit si Tito lagi kang tinatawagan tsaka nag-I love you? Nagtataka sila kasi hindi nila nakita noon. Lahat Mm. ng bagay na normal para sa mag-couple, wala sa amin. So alam mo yung nakaka-depress siya hanggang ngayon. Alam niyo hanggang ngayon hindi ko pa rin siya matanggap. Parang feeling ko yung kaluluwa ko gusto pa rin humingi ng hustisya. Pero yun nga. Pero ngayon nga, opposite yung nakilala ko ngayon na guy, sobrang kabaliktaran naman niya. Kaya somehow, parang yun na rin yung sagot ni God sa akin na, hindi, yan yung justice eh. Pero ayun pa, bukod pa dun sa babae na yun, pinatawad ko, bumalik siya ng bahay. Hindi ko siya pinabalik kung saan siya bumalik. Wala na akong choice. Nawalan na ako ng choice. Kaninong bahay yun? Sa'yo, sa kanya, or sa inyong dalawa? Conjugal? Sa upahan lang yun. So, Mm. ayun lang. Tapos But did you feel that you did not have a choice? Sino nagbabayad? ako. Ako Then lahat why nagka-manage. kick him out? Hindi mo ba siya na-kick out? Kinick out ko siya nung una. Kaso lang, akala ko nagbabago na. Kasi hindi ako sanay na mabait siya. Parang nasabik ako sa gano'n na approach. Kasi nung una, grabe niya akong ligawan eh. Parang nami-miss ko yung dati na yung unang Oo. nakilala ko siya. Yeah. Usually that's what we look for, di ba? Oo, eto pang si katangahan ko. It Oh. happened to be na panahon ng bonus yun, bigay ng bonus sa office. Oy, 13th Ang month. bait niya na, ang bait-bait niya na, nagme-message na. Imagine mo mag-asawa kami, hindi kami sanay mag-message na, nasan ka na? Kumain ka na ba? Wala kaming ganon ka-poor yung marriage namin. Tapos ang babata pa namin. Sabi niya sa akin, beke naman, di ba, bonus mo na, beke naman. May gusto siyang helmet. Yung helmet na yun, worth 13,000. Helmet pa lang yun ng motorsiklo. Worth Mahal 13,000. Oh my God. Sabi niya, baka naman, naisingit daw. Kaya naman, yung pa nga yung word na ginamit niya. Sabi ko, pinagbigyan ko, naghanap kami ng mas cheaper. Nakabili ako siguro mga 11,000 yata yun, ganun. Tapos Wow. biglang nag-pandemic, nalak siya sa bahay na pirme. Napirme siya sa bahay. And then, Kamusta may naman? message sa akin, anonymous lang sa messenger. Oo. Na, pwede ba yung asawa mo, bantay-bantayan mo? Naawa ako sa'yo eh, kahit lockdown, nakakaalpas pa rin. Merong kasakayan ng sweet-sweet nila. Mukhang hindi naman ikaw yun, hindi rin yung kapatid niya, basta sweet sila. At mismo birthday ko pa yun kasi sabi niya ng birthday ko, bibilan niya lang ako ng cake. Kasi di ba nung pandemic, nasabi kang mga tao sa pagbili ng cake. Oo. Nasisira pa nga sa motor yung pag pinadeliver. Tapos ayun, so kinonfront ko siya. Sabi ko na lang dun sa nag-message sa akin, wala ka kasing pangalan eh, nakatago ka lang sa ganyan. Ang hirap i-justify sa ex ko kasi meron siyang reason eh. Pwedeng sinisiraan lang siya, 'di ba? Pwedeng may inggit lang. Pwedeng tama siya doon. So, pero ang hindi niya tinanggi, ang tinanggi lang niya, hindi daw niya babae yung pasahero lang kasi nag-aano siya eh, nagpa-part-time siya. Part-time siya sa Joyride. Yan, ang daming nasirang marriage yan. Yan sa angkas-angkas na yun, Diyos ko. Tapos, Oh my God. Tell me. Yeah. akala ko magbabago na talaga yan. Nakita ko, nahuli ko na naman siya. Kinuha ko na naman yung cellphone niya. May mga bago. Tsaka hindi lang isang beses. Siguro within a year. Ang dami ko kinausap na babae. Ganun ako naging ka-cheap para sa kanya. Ilang babae ang chinat ko na umamin. Yung iba nililigawan. Yung iba may nangyari. Okay. I have a question. Sa ganyan, bakit ang mga babae ang kinakausap?
Bakit yung babae? Bakit Ako, sila? Why ay, not the guy? yeah, hindi ko inaway yung mga babae. Pero kasi yung asawa ko, kabisado ko na magsisinungaling lang siya. So, Ako, magsisinungaling siya. Ako kaya kong kaibiganin yung mga yun eh. Maano ko ang communication skills ko, okay. Kumpara sa kanya. So, umaamin sila. that's Sorry true. din sila. Nagugulat din sila sa revelation ko. Hindi daw nila akalain. During di imagine mo nagpapabili siya ng helmet sa akin, may pinupormahan pa siya. Tapos minessage ko siya, yung babae na yun. Hindi niya akalain na ma-hack ko yung messenger niya, minessage ko eh. Misis niya to, bla bla bla. Tapos nagsumbong pala yung babae sa kanya. Umuwi ng bahay, galit na galit sa akin. Gusto akong sakta, naglabas pa ng kutsilyo. Tapos lumayas na siya. Sana hindi mo na pinabalik at that time. Hindi na siya bumalik. Tapos para siyang basura na naglabas ng pusa. Alam mo yun, di ba basura pinapalabas natin sa bahay? Siya para siyang basura ng kusang lumabas. Ironic eh, lumayas siya ng bahay, naiwan yung mga kapatid niya. At that time, yung kapatid niyang lalaki, yung babae na matagabantay ng anak niya. Diba? Ang pangit. Hindi ko ma-imagine yung chismis sa kapitbahay, yung kahihiyan, na dyan na rin yung nagbaranggayan kami. Although I'm not perfect, kasi ano eh, No one is. Walang perfectong tao. that, Diba? mga bagay na hindi ko nagagawa noon, nagawa ko. Kasi sabi ko, baka sakaling matauhan to, pag ginawa ko rin, na Oo. ako, I tried it. Sinabi ko sa kanya, umiyak naman siya. Hindi daw niya akalain na magagawa ko sa kanya. Tapos ako pag sinisisi niya, na sumira ng hanggang ngayon sinisisi niya ako kaysa mapupunta daw siya. Gusto daw niya mapunta sa langit, ako daw sa impyerno dahil kasal pa rin Sinabi kami. niya yun? Oh my God. Tapos eto pa, hindi tinatakot niya kami na magdedemanda siya. Pero hindi siya magdedemanda pag hindi ko siya inobliga siya sa sa sustento. Napaka self-serving. Sabi ko, ito na yata yung pinaka-narcissistic na sabi ko, this is not this is not a marriage from from Mm-mm. above. Kasi demonyo yung asawa ko. Ano, Angeline, ikaw, anong masasabi mo dyan? Kasi, okay, hindi ka tanga. You were, okay, and at the time, what was the reason bakit hindi kayo married for the 10 years? And then for the first 5 years, wala ka pang mga anak. What was the grabe reason no. bakit pakasal agad? Pero grabe, kasi magaling siya mag-manipulate, ganun ako uto-uto. Nung una kami magkakilala, ganun pala yung pag narcissistic na ang lalaki, ang babae. Una, ilalove bomb ka niyan. Nagmamadali yan, dinamadali niya lahat ng proseso. Nung kakakilala niya lang sa akin, gusto niya magpakasal na kami agad. Sabi ko, wait lang, una wala pa tayong pangpakasal. So, Kaya, ako naman si tanga, binahay ko na siya. Ay, ikaw ang nagbahay sa kanya? Unang taon namin. Kasi, mas ako capable ako You can financially. afford, yeah, you are capable. Tumutulong pag hindi pa siya nakakahulog, ako pa mismo naghuhulog. Para akong bakla ako magmahal. Actually, bakla No, talaga. nanay ka. Nag-ampon ka ng anak. Diba, nauso yung Oo, bakla PCOS. ka. Nauso ang PCOS, hindi kami agad nagkaanak. Tapos nung in that 5 years, nanlalamig siya. Tapos kinukutuban ako ng masama. Sa pakiramdam ko, etong tao na to, may tendency na bigla ka na lang itatapon sa isang tabi. Bigla na lang siya magiging, parang siyang switch on, switch off. Hindi normal sa tao yung i-switch off ka na lang yung affection niya, switch off na lang, tapos may switch on. 'Di ba? Hindi pala yung normal. Lahat ng Yeah. abnormal nasa amin. Imagine mo lahat ng abnormal nasa amin. Tapos parang sinisisi niya ako, parang nanlalamig daw siya dahil wala pa kami. Hindi ko daw siya mabigyan ng anak. At ito pa saklap noon, during those 5 years, bago kami magkaanak, nilayasan ko na siya at ako naman si tanga bumalik pa. Kasi Bakit ka bumalik? yung ex kasi niya, nahuli ko nag-message pa rin siya. Sinabi niya mahal Nag-jealous kita. ka. And take note ha, itong ex niya, inabuse niya rin ng grabe. Parang niloko niya. At nalaman mo yun. Nalaman ko kasi hindi ko alam na sila pa rin nung nakilala niya ako. So, sana warning na yun, di ba, na baka Oh, gawin red niya rin flag. Yeah, red flag. Hindi ko alam yung term na red flag dati. Ano bang year yun? 2007? Yung mga panahon natin, hindi pa uso yung Facebook eh.
Yeah. Di Oh ba? my God, I'm Sana, sorry. ngayon ako naging ngayon ako naging 27 years old. Mas marami ka ng awareness eh. Di Oh, ba? alam mo, Lumayo um, ko noon. Paiyak-iyak pa siya sa harap ng kuya ko, sa harap ng kaibigan namin. Ande, uto-uto ko talaga. Akala ko baka magbago na. Balik na naman ako. oo. Wala pa akong anak. Yung pala, that's just God's way of warning na this is not the best that I have for you. Hindi siya yung best na person para sa iyo eh. Pero pinilit ko, kumbaga sa bilog tsaka square, pinilit kong i-match yung Oo, hindi no, ko you try dapat. to solve it, you try to justify what was happening at the time. Yun, tinatry mo na siguro, yun nga, pinilit mo siya na maayos, pinilit mo rin siya i-justify sa sarili mo why you are still in that relationship. Yun. Oo, kasi nahihiya ako na baka sabihin ng kamag-anak namin na nakipag-live-in lang, napagsawaan lang, tapos, Oh my goodness, pero hindi. na-realize ko Yan namin, ang ano natin, no? Yan ang mga mistake natin. sarap maging single. Alam, sinong panahon na nakilala niya ako, party girl ako eh. Sarap maging single! Party tayo! Pag sumahod ako, nasa Glorieta, nakatambay ako sa Glorieta kasi sa Ayala ako nag-work. Alam mo Ah, yung, ang dami kong binago for him. Hindi nga ako, next nga pasensya ko sa kanya, natuto ko magpasensya eh, magpatawad, ganun. Yun lang oh, yung take away, yun lang yung maganda sa pagsasama namin. Pero all those years, puro gaslighting, manipulation, silent treatment, yan, paikot-ikot lang kami sa ganyan. Tapos hindi ko siya masabihan ng problema. Kaya nagkanda financially bumagsak talaga ako sa dami kong utang. Tapos sinisisi niya ako, yun ang sinisisi niya, utang daw. Gusto kong sabihin sa mga tao na hindi yun ang dahilan. Alam niya may something, may problema sa kanya. Kasi sabi oo. niya sa akin minsan, pinilit ko mag heart to heart talk sa kanya. Bakit kailangan mong gawin yung ganyang bagay? Sabi mo sa akin dati, di ba, para sa iyo, ako yung pinakamaganda na, Oo. kami may pinakamagandang girlfriend noon, asawa, sa grupo. Kasi yung pala, I just Oo. realized na some people, if you're trying to be normal, pag lumaki ka sa hindi normal na household, pipilitin mo magkaroon ng normalcy, gagaya ka sa ibang tao. Kung yung ibang tao nag-aasawa, pipilitin mo mag-asawa, kahit emotionally hindi ka handa. Yeah. Prepared. And until now, parang ganun-ganun na lang yan niya ako. Parang pinabayaan na lang talaga niya ako. Wala man lang wala man lang pag-amin na kasalanan, public Wala. salanan. Don't even expect it anymore. That's one thing. Na may Wag regrets, di ba? yeah, don't even expect for them to say sorry. Maganda na yung makapag-move on tayo. Pero kung makakausap mo siya because of the children, para sa kung sakali, if not, alam mo yon, sana makapag-move on at sana meron na rin siyang nagpapaligaya sa kanya. Malamang meron kasi ayaw niya sabihin kung saan siya nakatira. Baka natatakot kasi nga you guys are married Hindi. civilly. Natatakot siya dahil hindi niya na masusumbat sa akin yung pananakot niya. Ano ba panakot niya? Na ipapadampot ko kayo sa kilala kong pulis. Sabi ng kilala kong abogado lahat naman ng legal hindi kailangan idaan sa pananakot. Pag tinatakot ka ng tao, ibig sabihin, illegal yun. Sabi ko, Oo. ano bang trabaho ng pulis? Trabaho niya ba yung mag-asawa, ha? Trabaho ba ng pulis yun? Oo, tatawanan lang siya doon. Baka nga mawalan pa ng trabaho ang pulis pag Sabi ko, nakialam siya sa domestic. sabi ko sa kanya, kung gusto mo, mag-ipon kang pera, mag-file ka ng kaso. Hindi ako natatakot sa'yo kasi lahat naman ng naranasan ko sa dami ng taon natin magkakasama, puro naman emotional abuse eh. Yeah. Yeah. Oh, Tsaka wow. yung mga babae na nakausap ko, some of them are willing to testify. Although hindi ko na makontak yung iba, siguro naka-encrypt yung messenger na nabinura na nila. Di ba may gano'n, may encrypted na messages na nabubura na. Although hindi ako nagbubura kasi it's evidence eh. Pero Oo. minsan binabalikan ko, gusto ko lang siyang maramdaman ulit yung sakit. Para alam mo yung gusto ko lang siyang i-justify na kasi kasal pa rin kami, gusto ko ano yung sarili ko na You did the right thing. You think na that na wala kang maling ginagawa. You're trying to remind yourself. sumbatan kami, nagmumukhang ako pa yung ngayon, yung mapupunta sa impyerno, yung makasalanan. Sabi ko, ang tingin mo ba sa Diyos black and white? Ang tingin mo ba sa Diyos natin yung
Pag sinabi niya ito yung batas, ito na yun, hindi niya titingnan yung intention mo, hindi niya titingnan yung pinagdaanan mo. Ganun ba yung hustisya? Kaya nga ako, kaya nga ako dati na Christian na ayaw ko rin sa divorce law. Nagbago yung pananaw ko, 360 degrees talaga kasi hindi ka mag-a-agree sa isang bagay kasi mo talaga nararanasan na nandun ka. Oo. Yan yung mga one of the things that we are trying to educate. Kahit na, halimbawa, unahin muna natin sa ating mga maybe kaibigan. Kasi minsan, your friends are more supportive of you kaysa sa sarili mong kamag-anak. However, if you try to explain it to them, you can support. For example, katulad nito, may registration tayo. Dahil nga kailangan natin ng numero, data, yung hard data na ipapakita sa ating mga congressman, no? You can actually tell them, you may not need this, but I do. So maybe you can help me, you sign up para sa akin. Lagay mo lang doon, di ba sa registration may nakalagay naman, I don't need this, hindi ako stakeholder advocate, so I'm advocating for my friend. So may mga question na sa dulo, advocating for a friend, relative, ganon. Pwede naman yun doon sila. So maganda yung kung makakatulong. Noticed a trend, sorry po, if I cut you. I've noticed a trend na kung bakit parang sa mga Pinoy ayaw nilang ipasa yung divorce law at hindi nila nakikita na this is an urgent matter. Kasi most of us, Filipinas karamihan sa babae, they want to retain married kahit wala nang asawa sa bahay nila Why? Kasi they know for a fact na ayaw nilang ibigay yung kalayaan dun sa magiging naging kabit ng asawa. Parang, I still have this position. Balik-balik ta rin ng mundo, ako pa rin ang asawa. Parang ganun. Is But, this yun title? nga, no? Pero kasi may babae na May hindi ganon. nag-move on. May babae na hindi nag-move on. Ako, I'm lucky kasi may natagpuan pa ako na mabait, maasikaso, maalaga. May mga babae na sa sobrang sobrang faithful nila sa kasal nila. Hanggang tumanda ng kids sila, they remain single. Sabi ko sa sarili ko, masama bang maghangad na may makasama ka pagtanda mo? Kasi ako yung type ng mother na ayokong umasa sa anak ko paglaki. Gusto Yes. ko, hindi ako aasahan nila financially. Gusto ko silang Oo. magkaroon ng family, masayang pamilya. Na Hindi hindi ako tayo dapat, hindi ka dapat maging pabigat sa kanila. Hindi sila asset, hindi sila investment, hindi sila pag may yung ako, sila magdudusa, di ba? I need to be with someone na katulad ko rin, na magmahal. Baka may makilala pa ako. Meron naman. Oo, di ba? I believe in that. I believe in that. So, He wants to para marry me. oo, ang para sa akin, if once, let's say, wife ka or kahit girlfriend pa lang, no? Once you started doing investigation, once you started looking at his phone, hindi na tama yun. So, better check yourself. Bakit ba nagkakaganito kami? Once you started messaging even mga girls na nakikita mo nagla-like or whatever, ibig sabihin, may something wrong na sa relationship nyo. Ang dami, They should sobrang siguro start 1,000 red flags yung in-ignore ko. Tsaka may Oh. type pa kanina, hindi Wag na. Let go. Pag nagagalit yung lalaki, alam mo yun, ibig sabihin guilty na siya eh. So, bakit pa ipipilit? Alam mo yun? meron kang tanong kanina, hindi ko nasagot. Bakit hindi kayo kasal? Umabot kayo ng 10 years. Eh yun na nga, di ba nung una niyaya niya ako, tinanggihan ko. Tapos nagtataka ako, ba't hindi niya na binabrought up? Hindi niya na binabanggit. Tapos nung nag-Bible study kami, after 10 years, nag-Bible study kami, nagtatanong sila, why aren't you married? It's a red flag pala if a guy allowed you to be unmarried to you. Kasi ang nagmamahal na guy, babakurang ka na niyan eh. Masaya yan pag nakita ka nakaputi, naglalakad ka sa simbahan, masaya yan. Pag mahal ka ng lalaki, masaya siya dapat para sa'yo, di ba? Kaligayahan mo yung best interest mo talaga. Sa kanya, nagtataka ko, pag may nakikita akong gown sa mall, gusto kong tingnan, umiiwas siya. Hindi siya interesado. Wag na, umiiwas siya dun sa daanan na yun. Yung pala is just his, parang unconsciously, subconsciously, it was his way of telling na, I don't see you as my, I don't want you to be happy. I don't want you to be happy. Tapos eto pa masaklap, umalis na siya. Nung iniwan niya kami, nag-try pang bumalik sa bahay. Kasi may extra room kami, marami kasing kwarto yung bahay dati. Yung pala, walang lalagyan yung sapatos niya. Pero yung nirerentahan niyang bahay, hindi niya pinabayaan. Doon ako nagtaka. Kung bumalik siya, bakit meron pa rin siyang inuupahang bahay? Umuwi pa rin siya sa ibang bahay.
Andiyo din, Pero oo hindi ba? kami magkatabi. Napaka ano, 'di ba? Nakikita kami ng tao, nasa sala kami natutulog, siya sa kwarto. Wow. Pero ako naman si tanga na naman, nung during COVID, umuwi siya ng sobrang taas ng lagnat niya. Inano ko siya, ano bang tawag doon? Pinanasa ko yung katawan niya. Tapos yung ano yung sinuob ko pa siya. Kinabukasan gumanda yung pakiramdam niya, umalis na naman siya. At No? hanggang ngayon, na-insurance ko siya kasi sabi ng ate ko, hayaan mo na. Kasi yung insurance namin, Tanggalin mo na. bayad na ng company kasi. Pag tinanggal ko siya, wala naman ako pwede ipalit, sayang. Sabi ng ate ko, hayaan mo na sa kanya. Para pag may sinumbat yan sa'yo, dahil may anak ka na sa iba, pwede mo yan i-ano sa kanya. Kumbaga, yan na lang yung pananahimik niya. Kasi naging sakitin na rin siya. Nagagamit niya yun. Baka bumalik pa yan sa'yo na magpaalaga. Imagine mo, yun nga, parang yun nga ang sinasabi nila eh. Baka pagdating ng araw, pagtanda mo, parang fallback ka lang yan. Kasi Yes. nung Mm-mm. bago ko makilala yung father ng bunso ko, ang sabi niya sa akin, kuha ka nga ng hulugang bahay dyan sa DME Cavite, ako magbabayad. Ha? Ah. Sabi ko, gagawin mo na naman abnormal ang buhay natin, magkasama tayo sa bahay pero hiwalay tayo. Tama na. Sabi ko yung ano talaga. Grabe. But how are you now? How are you feeling with your new life? With your Masaya second. na ako pag nag-up na ano, na walang visa na yung kasal ko. It's gonna be, kasi this guy wants to marry me, yung father ng bunso. Tanggap ka niya and he's willing to wait? Kasi nga walang divorce. Yes, tanggap niya. Sabi niya pupunta daw siyang Korea para ma-afford yung annulment. O, tingnan mo, mag-iipon pa pala siya, pagtatrabahuan niya pa. Eh, Para lang napaka-opposite niya. maano. At saka kaya ang dami kong realization, pag mahal ka pala ng lalaki, walang imposible sa kanya. Iba ang lalaki tsaka babae magmahal eh. Pag nandito siya sa bahay, wala na akong ginagawa. Naglalaba siya, nagluluto, nagsasaing. Sabay-sabay yun, nagugas ng pinggan. Hindi siya magkanda o gaga. Kasi sabi niya, Ang ayaw niya akong swerte. hirapan. Ayaw niya Oo. akong hirapan. Eh, yung ex ko gusto rin yun, lagi ako nahihirapan, lagi akong parang katulong sa bahay, tagapag-alaga ng mga bata. Imagine mo, full-time employee ka, tapos ikaw pa yung gagawa sa bahay ng maraming. Grabe, no? But, In-exhaust ko yung sarili ko dati. Nagkaroon ako ng pneumonia. Ilang taon lang ako nun kasi nagpanggabi ako nun. Wala akong mahanap na yaya. So, pag umaga, gising yung anak ko, magbabantay ako sa gabi, magtatrabaho ako. Nagkasakit ako. Sabi sa lung center ako pumunta. Sabi, sa lung center, ipapakita namin sa AIDS kasi karamihan ng nagkakaroon ng pneumonia yung may kasi bata pa daw ako, wala naman daw akong cancer. Di ba yun yung prone sa pneumonia? It's either sobrang bata mo or sobrang tanda mo or may sakit kang malala. Pero hindi yun yung nasa prime ka pa ng age mo. Bigla kang magkaka-pneumonia. Medyo yung red flag yun, di ba? Sabi ko, no, talaga? wala Ano, naman nangyari sa amin. Magkakaroon ako ng pneumonia. Hindi dahil sa may AIDS, no. Oo, hindi. Pero sabi nila, ang prone kasi doon, ang prone doon kasi para magka-pneumonia is meron kang sakit na malala, mahina na yung immune system mo, sobrang tanda mo na, or sobrang bata mo. Pero wala ka doon eh. I don't fit in any of those categories. Kaya meron silang parang HIV test ka muna bago ka nila i-admit. Ayun, natawa na lang ako sa thought. Sabi ko, well, hindi ko nga kasama lagi. Asawa ko, may asawa ka. Tinatanong ko lagi sarili ko, mas mabuti pa yung border sa bahay. Mas meron pa kayong emotional connection kaysa sa kanya. Grabe, no? O diba, ka-abnormal ng Kaya, Mas madalas mo pa makakausap yung border mo. opo, totoo, sinabi niya sa akin, ba't parang mas mahinahon ka kausap yung border mo? Nagtaka ka pa, lagi kang galit sa akin, lagi kang, hindi makausap ng maayos, pag hindi ka masabihan ng problema. Mapapatanong ka talaga yun, mapapaisip ka talaga, imposibleng ganun. Pero ginawa ko naman tanga yung sarili ko, pinipilit kong magpakatanga eh. Siya mismo umalis, so sorry. Okay. Maraming salamat, Honey, for sharing. Paki-prepare yung message natin sa ating congressista with regards to that. Thank you sa pag-share ng iyong life story. I'm sure hindi ka nag-iisa. Marami tayong mga kababaihan na, I would say, nagpakatanga sa love. Kasi binigyan ng maraming beses and chances, no? Ang ating mga dating kabiyak. Ngayon, let's go back to Angie. Ikaw naman, sis, ano yung
sino ba nag-iwan? Ikaw ba nag-iwan? And syempre, like what you said earlier, you gave it a lot of chances bago talaga you gave up on that relationship. Ako talaga yung naiwan. Kasi siya yung gustong i-keep yung marriage namin. Pero yung effort, ako yung nag-e-effort. Alam mo yung lalaki na gusto nandyan ka lang, nagbuo yung pamilya nyo, pero wala siyang binibigay. Ganun lang. Parang, ewan ko ba, hindi ko maintindihan ba't may ganun, may ganung tao. Ayaw na sila ang Hindi rin pamilya, pero ikaw, wala Ruby. siyang, hindi Taga siya Mindoro. ready mag-give ng effort. Wala lang. Basta't Taga kasal Mindoro. tayo, basta't may anak tayo. Hmm? Taga Mindoro rin. Taga dyan din sa inyo. Ah, hindi siya dito. Actually, Romblon. Talaga. Okay. Oo. Parang, siguro sa kanila, normal yung sa kanya. Oo. Normal yung pamilya na wala lang, magsasama lang kayo, yung ganun. Pero ako kasi napakarami kong pangarap sa pamilya, sa anak ko. Gusto ko masaya, gusto ko makikitang magpipiknik, may banding, Yeah. masaya, may pangarap sa mga anak, magtutulong kayo para abutin ang pangarap ng anak, makikitang nakangiti ang anak, yung ganun, na masyado akong, kasi yung tatay ko, kahit anong pagod niya sa trabaho, pag-uwi, lalaruin kami. Yun yung hindi ko makita sa kanya. Na hindi niya ginagawa sa mga bata. At hindi rin siya nakikipagkwentuhan sa akin. Alam mo yung, pag napagod siya sa trabaho, pag uwi sa bahay, kailangan, walang mangungulit sa kanya. Pero kaya niya makipagkwentuhan sa labas, tatawa siya. Ang saya-saya niya sa labas. Pagdating sa loob ng bahay, mainit yung ulo niya. Kahit anak niya, kakalabanin niya sa panonood ng TV. Yung parang, ano ba to? Tatay ba to? Ano ba yan? Yung ganun. Tapos, syempre, kakausapin ko siya kung ano yung ayaw ko sa nakikita ko sa kanya at kung ano yung tingin ko ay is ideal at gusto kong makita ng mga bata sa loob ng pamilya. Kasi hindi niya yun binibigyan ng pansin. Parang Ilan, is he older than you? Bakit ganun yung kanyang attitude na, older siya sa akin, 4 years. yun, Sa may edad. background yun, ang tingin ko sa background, Mm-mm. mabait naman siya. Sa tingin na nga lang ng mga tao, parang, na ano pang hinahanap ko, mabait naman. Mabait na halos hindi makabasag pinggan sa harap ng iba. May Oo. ganong tao. Yung, ayun nga, sabi nga sa personality, may mga tinatago sila. May mga ugali silang tinatago na hindi nila nakikita ng ibang tao. Sa pamilya lang nila nilalabas. At kahit Mm. anong pakausap ko, kahit anong try ko na buuin, maging maganda, maging masaya sa loob ng pamilya, maging sweet. Alam mo yung pamilya na sweet. Ikaw na lang yung nagsisikap. So, it is hard. Ano yung tawag mo nito? Oo, yung one isa way lang, hindi thing, no? one way lang. Pero, pag sinabi ko naman na ayaw ko na, ayaw naman niya aalis ako. Siguro mga Oh, 3, 4 times na bibit-bitin ko ang mga bata. Iuwi ko sa nanay ko, wala silang nalalaman. Ang mga magulang ko, wala silang nalalaman sa nangyayari. Pag iniuwi ko sila, may dala akong mga gamit, ang alam lang nila bakasyon. oh yeah, you Wala akong remember. sinasabi. Tapos, susundin niya kami, kukunin niya kami, walang sorry. Babalik ako kasama ang mga bata. Ganon. Ilang beses na ganon yung nangyayari. Pag aalis ako, may iiwan akong note na napakahaba. Ganto yung ayaw ko. At ganito yung gusto ko mabago, pero hindi mo ako pinapakinggan. Kaya, magsarili ka na lang. Kaya ko yung mga bata. Ganon, parang ganon lagi halos yung ano. Lagi. Okay, not just 1 time, 2 times, or 4 times. Oo. Ikot-ikot na Kung lang hindi siya. sa sulat, Oo. sa message, o kakausapin ko siya ng personal, saka ako aalis. Ganon. Basta Ah, laging, hindi mo siya binibigyan ng chance to talk. To the hindi. anak. Kinakausap ko siya. Alam mo tayo, may mga bibigyan natin ng time. Halimbawa, hindi ko siya makausap ng gabi. Pagod daw or ano. Sige. Intay ako ng mga ilang araw, kakausapin ko naman siya ng madaling araw. Antok pa. Alam mo yung Yeah. hahanapan mo siya ng time na magandang time para maging maayos yung communication. Hindi siya ano sa ganong communication, yung mag-uusap kayo para sa ganong mga
sensitive, ayusin yung pamilya. Parang awkward yung ano niya. para sa kanya normal lang kami, walang problema. Paano ba siya nakilala, sis? Sa trabaho. Sa trabaho sa tito ko, meron kasi kaming negosyo, yung tito ko may negosyo. Oo, Doon siya nag-work. why I'm At asking saka dahil sa ano, kaibigan din siya ng, ha? bakit ako nagtanong? Dahil nga ba, paano ka nagkakilala? Katulad nito si Oo. 10 years nilang kasal, ay 10 years na magkasama, nag-live-in, hindi pa nagpakasal. Ikaw, how soon did you get married? Um, 3 years kami mag-boyfriend, girlfriend. Ganon. Tapos alam mo yung, kasi kami, yung kayo kapatid ko, isa lang naging boyfriend, tapos nag-asawa na siya. So Oo. parang ako, ang pangit na makikipaghiwalay ako tapos magkaka-boyfriend ako ng pangalawa yung gano'n parang nagko-compare ko yung sarili ko dun sa ate ko, sa sister ko. Oo. Yeah. Na parang feeling ko, ewan ko ba't may ganun akong thought na kapag nagpalit ako ng boyfriend, ang landi-landi ko na. Kasi pangalawa na siya. Pangalawa na siya. May nag-heart sa Actually, si ano, mas bate Texas, si Sister Chia yata to. Parang nakarelate ako dyan, Sister Angie. Sabi niya sa'yo, mahirap pa kasamahan ng isang taong walang pangarap sa buhay. Yan. oo, yung parang ang dami mong pangarap pero wala siyang ginagawa. Parang sa kanya, okay lang naman tayo, okay yung kalagayan natin. At ang isa pa, naging giving ako sa pamilya niya. Alam mo yung naabuso ako pero hindi niya ako maipagtanggol kapag nagagalit ako, kapag may hinaing ako. Hindi niya ako mapagtanggol. Tinulungan namin ang kanyang kapatid na makapag-aral. Tapos nung bale, dapat graduating na, may pinilit pang subject. Tapos humihingi na naman ng support. Ako naman, wala na akong pera. Pinangutang ko pa. Ngayon, sinabihan ako ng isa nilang kapatid na wag na ate kasi naibigay na. Nabigyan ko na siya, wag ka nang magbigay. Oo. Minura ako. Ay, kilalaking Nung tao. mismo nag-aaral na sinusuportahan namin. At bakit daw ako nangako para daw akong walang pinag-aralan kasi nangako ako. Nung sinabi ko yun sa kanya, wala ako nakuhang response na doon sa asawa ko nung sinabi ko, wala ako nakuhang response na, ay nako, pagsasabihan ko yan. Walang ganun, parang hayaan mo na yan. Oh, Ang wow. sakit na minura ako as in yung PI. Oo. Oh my goodness. Napaka ano Na naman wala eh. daw akong, Naku, napaka-disrespectful. Sila na ngayon nangungutang. o, Ikaw pa ang oo, tapos grabe. parang, ano mo na, 5 years. Kasi mechanical engineering, 5 years. Hindi man fully supported, pero at least, laging nakakahingi. Na Oo. hindi naman dapat, hindi naman ano. Hindi nyo naman Eh, obligasyon. oo, pero, at saka yan pa, yung kanina si Sis Honey, Oo. sa amin, ako yung extra income para lang ma-fill up yung yung kulang, yung mga needs. Ako yung nag-extra. Nangyari sa akin na dahil sa sobrang 4, 3, isang work ko, as in full-time work as a dental technician. Tapos Oo. meron akong 3 extra jobs, part-time jobs. Magtitinda ako ng kakanin, magtatrabaho ako dun sa kakanin, sa negosyo ng tito ko, at nagtitinda ako yung mga brochure. Alam mo yung mga A1, boardwalk, mga ganun. Magbibitbit pa ako niyan. At kapag marami ng order, saka ako kukunin. So, ang dami kong trabaho. Halos walang pahinga. Sa bahay ako pa rin yung magtatrabaho. Hindi siya marunong maglaba, maglinis, hindi siya tumutulong. As in, ang sa kanya, magtatrabaho siya dun sa kanyang, kung ano yung kanyang regular job. Pagdating sa bahay, relax na lang siya. Ang Oo. dumating sa point na halos 2 oras lang yung tulog ko. Hindi ko lang alam kung ilang buwan ko nagawa yan hanggang sa nahilo ako at pinauwi ako galing sa company. Pagpunta ko diretso ako sa clinic, 60-40. Oh, no. 60-40. Nagulat ah, ang health worker, bakit ganun paulit-ulit. Mga 4 times niya akong binipi, tapos tinawag niya yung kasama niya, pinabipi din niya. 60-40 talaga. Paano ka nakarating dito? Mag-isa ka? Paano nangyari? Dapat nakahiga ka na lang yan. Oo. Hindi mo na kaya. Pero hindi ko rin alam ba't ko kinaya. Paano ko na kaya. Ah, Noon lang butas. ako nakapagpahinga lang
5 days. Oh my goodness. Binigyan ako ng rest. Binigyan ako ng rest ng company, para makabawi. Pamula nun, pinangako ko nang hindi pwede. Kasi may mga anak ako. Hindi pwedeng abusuhin ko yung sarili ko. Oo. Tapos, after yung paulit-ulit na gano'n na ako lang yung ako lang yung nag-work. Ako lang yung nagtatry na maging maayos yung family. Mm-mm. Hanggang sa narinig ko na mismo nung gusto ko nang sumuko. Isinama ko minsan ang mga anak ko sa company outing. Oo. Doon sa company outing, may isang lalaki na lumapit sa kanila, which is hindi namin katrabaho. Oo. Nilaro sila ng nilaro. Mga 3 hours yata yun. Nilaro sila ng nilaro. Ang saya-saya nila. Tapos nagpa-picture pa kasama ako. Ganun. Tapos, nung pag-uwi namin, sabi nila, Mama, bakit si Papa hindi katulad nung nakalaro namin sa ano? Mama, bakit si Papa hindi katulad ng Papa ni MM? Bakit si Papa hindi katulad ng Papa ng kapitbahay natin? Bakit si Papa? Ang dami nilang bakit. Oo. Noon ko na, tinatago-tago ko. Kinakausap ko siya ng personal lang na hindi alam ng mga bata. Na yun pala, yung mga anak ko mismo, may mga question na din Mm-mm. na hindi na rin pala normal yung tingin nila sa kanilang ama. Tapos doon na ako nag-decide na magpapaalam na ako sa wala na pala akong dapat i-hold on. Kasi kaya ako nag-hold on para sa mga anak ko. Para nandun pa rin, may ama pa rin sila. Kasi kung katutusin, kaya ko na mag-isa eh. Kaya ko naman mag-isa. Hindi ko na kailangan magpakahirap ng kalooban. Hindi ko na kailangan laging sumama ang loob. Pero dahil iniingatan ko sila, Yeah. kaya nag-i-stay ako. Pero sila pala, naramdaman na rin nila. Kaya nung sabi ko, pwede niyo sabihin niya sa papa niyo. Baka, naisip ko kasi baka sila yung makapagpabago ng isip, sila yung makapagpabago. Baka magbago siya kapag yung mga bata yung nagsabi. Alam mo ano sinabi nila? Papa, bakit ikaw hindi ka katulad nung nakasama namin sa outing na ganun-ganun, nilalaro kami, hindi mo kami nilalaro. Alam mo sagot niya? Di maghanap kayo ng papa na gusto niyo. Ang sakit. Oh my God. Kung sa akin, ako yung tatanungin ng anak ko ng ganun, ang sakit, iiyak ako, bibigay ako. Hindi ko kayang ganun. Pero siya, parang tinaboy pa niya. Parang, anong pamali sa akin? Alam ba yun? Parang sa bangko, imbis na mag-deposit ka ng pera, kuha ka lang ng kuha. Sa kanya, kuha lang siya ng kuha ng love niyo, pero wala siyang Oo. Tapos na dineposit. wala. Kaya Oo. nagkaganyan. Tapos, yun nga, tapos nagpaalam na ako sa magulang ko, umuwi ako noon. Inuwi ko na yung mga bata. Kasi yun na yung pang last sana. Inuwi ko yung mga bata para sabihin ko, ayoko na, hindi ko na kaya, ganito na yung nangyayari. Kaso nga lang, ang tawag dito, parang yung nanay ko, yung kapatid ko, may sakit na ang tatay ko. May sakit na ang tatay namin. Hindi pwede siyang ma-stress, hindi siya pwedeng magka-problema, hindi siya pwedeng sumama ang loob. Kasi every month or 2 months, dadalhin siya sa ospital. Sasalinan siya ng dugo, yung ganun. So, kailangan ingatan namin siya. Hindi siya pwedeng bigyan ng sama ng loob. Pinabalik ako. At yun yung naging worse na nung pinabalik ako, doon na siya nag-try na patayin kami. Nag-plan na patayin kami. Oh my God, that's the worst. Yeah. Oh my God. Doon, parang 1 year and 10 months. 10 months or 9 months. Doon na siya nagsimula maghasa-hasa ng gulok, magtatadtad ng gamit. 2 beses niya ginawa, tapos kapag natutulog ako,
kami ng mga bata kasi ang mga bata dito magkabila. Hindi na kami noon nagsasama. After nung nakipaghiwalay ako ng 2012, hindi na ako tumatabi. Wala na kaming physical contact. At saka hindi ko na siya kinakausap. As in, wala na talaga. Bumalik na ako kasi pinabalik ako. Oh my goodness. Tapos, Balik ka pa? bumalik, hindi na ako doon nakatira. Binibisita ko lang ang mga bata kasi pinabalik nga ako ng nanay at ng kapatid ko. Dahil yung tatay ko nga may sakit. Tapos habang natutulog ako, nung napansin ko yon nung 1 year and 9 months, doon ko napapansin na kapag natutulog kami, makikita ko siya nakatitig sa amin na parang kakaiba. Tuwing bumibisit ako ng Friday, weekend. Tapos nangyari na nga, nagawa na niya yung 2 beses siya naghahasa, na magtatadtad siya ng kung ano-ano. Nung pangatlong paghahasa niya, inilak niya kami. Sabi niya, walang lalabas, sabi niya sa mga bata. Walang Yeah. lalabas. So, pinapasok ko sa kwarto yung 2 bata, inilak niya yung labas na pinto. Oo. Tapos sabi ko, matulog kayo na. Pinahiga ko lang sila, pinapikit ko lang sila. Pero noon, syempre, nag-iisip na ako kung anong gagawin ko, anong dapat kong step. Yeah. Tatalon ba? Tatalon ba kami sa bintana para makatakas? Pag tumalon kami, bata pa ang mga anak ko. 7 and 9 years old. Pag may nabalian sa kanila, maabutan kami. Wala kaming takas. Kapag humingi kami ng tulong, sumigaw kami sa loob ng kwarto, baka lalo siyang magwala. Sugurin kami at lalo kami pagtatadtarin. Baka lalong maging masama. So, ano sa tingin mo ang naging cause noon? All of a sudden, parang it went from parang monotone lang, ano, yung parang wala, nothing. Tapos biglang nag-switch, parang nag-switch on, something like, Ang totoo, ano siya, tinitreaten niya ako dati pa na kapag hiniwalayan ko siya, nung lagi, di ba, sabi ko, pag hindi ka nagbago, hiwalayan kita. Kapag pag sabi ko siya ng ganon, sasabihin niya magpapakamatay ako. Ganon. Laging ganon. Laging ganon na magpapakamatay ako. Nagpapakita siya ng paglalaslas. Mga ganon. oh, So, parang noon sabi ko, wala na akong pakialam at magpakamatay ka. Sa isip ko nung 2012 na. Kasi, kailangan kong maging maayos yung buhay ko para sa mga anak ko. Hindi na siya yung iniisip ko yeah. nung time na yon. Pero, dahil nakita na niya na wala na akong pakialam, nag-iba siya ng tactic. Na, Ano yun naman? naman, kami na yung papatayin niya. Na kung iiwan ko siya, papatayin niya kami, magpapakamatay na lang siya. Ganun. Tapos, yun nga, nung nilak niya kami, naririnig ko yung hasa, yung ganun, yung rinig mo yung ano ng paghahasa niya. Nag-pray na lang ako nung kasi hindi ako pwedeng, yung 2 ko naisip na pwede kong gawin. Sabi ko, hindi ko pwedeng gawin kasi baka lalo siyang ma-agitate. Oo. So, nag-pray na lang ako. Sabi ko, Lord, kung ito na lang talaga yung I'm sorry to hear that, sis. I didn't know you went through that. Oh my God, that's like one of the darkest story, ano. So, kung ito na yung last na oras ng buhay namin ng mga anak ko, ako muna yung mauna kasi ayoko makita. oo. Tapos nung narinig ko yung nag-click yung pinto sa labas. Binuksan ko rin. Nakaiga yung 2 bata. Binuksan ko rin yung pinto sa loob. Tumayo ako, tinitigan ko lang siya ng direct sa mata. Tapos, medyo naglaylo siya. Nung nakita niya akong titig na titig sa kanya, naglaylo siya. Nung napansin ko, okay na siya, Oo. nawala na yung something sa mata niya. Kasi may makikita kayo. Yeah. Sabi ko sa mga bata, anak, labas na kayo. Pwede na kayo maglaro dun sa kay na tita. Kasi kapitbahay lang namin yung yung kapatid ko tsaka ito ko. Buti na So, lang. umalis yung mga bata. Nung ko siya kinausap ng direct. Alam mo noon, yung hindi ako nag-garalgal, napaka-buo ng boses ko, pero tulo ng tulo yung luha ko. Oo. Buong buo, hindi ko akala na kaya ko magsalita ng ganun. Sabi ko sa kanya, may napapansin ko, matagal ko na napapansin tuwing umuwi ako.
ah, tawag dito, eh, nakikita kita na tinititigan mo kami, ganun, na parang may pinaplano ka. Pinaplano mo ba na patayin kami? May pinaplano mo ba na patayin kami mag-iina? Inamin niya. Sabi niya, naisip ko yun kapag aalis ka. Kasi nagtatrabaho ako noon sa Paranaque. Naisip ko yung pag umaalis ka na pagbalik mo, patutulugin ko lang kayo, tapos papatayin ko kayo. Tapos saka ako magpapakamatay. Pero hindi ko kayang gawin yun. Binawi agad niya. Hindi ko kayang gawin yun. Pero Naisip nagagawa mo na. Naiisip ko na halos naisip ginagawa mo na. Ibig sabihin, kaya mo siyang gawin. Yeah. Iniipon mo lang yung courage mo. Na kapag lumakas sa loob mo, mapapatayin mo kami. Yeah. So gusto ko ibakasyon yung mga bata. Sabi niya, hindi ko talaga kayang gawin. Kasi ilang beses ko nang inisip, hindi ko kayang gawin, hindi ko nagagawa. Sabi niya gano'n. Hindi ko kaya. Ba't So kayo sabi ko, nilock? Di ha? ba, yun na nga, kung nilock niya kayo, Oo, nung time na yun, alam kong yun na yung last. Na kung hindi, ewan ko, sa pagdadasal talaga, thank you Lord. thank you, Lord. Na sabi ko, iuwi ko muna sa nanay ko yung mga, patay na nun yung tatay ko, kamamatay lang ang tatay ko. Sabi ko, iuwi ko muna yung mga bata sa nanay ko sa province. Kasi nasa Cavite kami noon. Kasi hindi ko na kita kayang pagkatiwalaan sa buhay ng mga anak ko. Sabi niya, hindi. Kasi kapag iniuwi mo yan, hindi ka na uuwi dito. Alam niya. Nakap Alam mo yung parang nasa bingit ng kamatayan, yung buhay ng mga anak ko sa kanya. Pero mas iniisip pa rin niya na hindi ako uuwi. Na kailangan na sa kanya mga bata para umuwi ako. Alam mo yung parang napaka-selfish niya. Tapos, ay hindi ako nakipagtalo kasi alam ko yung takbo ng utak niya. Yeah. Alam mo yung kailangan ko siyang laruin. So, ang ginawa ko noon, kinausap ko yung mga bata, sabi ko, anak, magpaalam kayo. Huwag niyo sasabihin na sinabi ko sa inyo. Magpaalam kayo na gusto niyo magbakasyon sa akin, kasama ko sa Parañaque lang, 1 linggo lang. Oo. Yung parang ang sabi ko sa kanila, anak, gusto niyo bang magbakasyon? Pag gano'n, yung parang wala. Gusto niyo magbakasyon kasama si mama? Opo. Sige, magpaalam kayo sa papa niyo. Oo. Kayo na ang magpaalam para payagan kayo. Ganun. Alam mo ba, ang dinala ko noon? Tig-isa sila ng maliit na bag. Yung backpack na lalagyan lang ng dalawa, Pag-trip tatlong notebook. lang. Oo. Oo. Tig-tatlong damit lang. Yeah. Wala talaga, as in, hindi talaga ako nagdala ng damit para wala siyang isipin. Pumayag siya. At nung umalis kami, dinala ko sila sa Parañaque yung mga bata. Nagpaalam ako sa boss ko at inuwi ko sila sa Mindoro. Wow. Nung inuwi ko sila, sabi ko, ganito na yung nangyari. Noon lang naniwala sa akin. Noon lang ako tinanggap. Noon lang ako nag-side Si nanay. sa akin yung pamilya ko. Sarili mong family. Noon ko lang nakuha yung simpatya nila. Oh my God, it's like you also, I mean, you're trying to save yourself. Sorry. Tinatry mo save ang sarili mo at ang mga anak mo, but at the same time, kailangan mo pa rin i-explain yung sitwasyon sa pamilya mo na parang hindi ka nila tanggap kapag hindi nila nalaman gaano ka-worth. Parang hindi sila pa rin, Kabataan. parang ang hirap paniwalaan. Kasi hindi nga nila nakikita. Ang nakikita na nila mabait. Mabait. Oo. Ganun, mabait lang. Pero hindi naman talaga. Kahit yun nakapaligid sa amin, wala nakakaalam. Wala nakakaalam. Ang nakikita nila, ako ang matapang. Ako yung matapang, ako yung, Fearful kasi. Diba? oo. Di ko kasama eh. Yun din Kaya, yan din yung issue ko kasi yung isa, may trabaho. Kala nila normal. Pag pinapaliwanag ko na ganito kami sa marriage, hindi sila naniniwala eh. Una sa lahat, hindi bata pa kami para maging ganun yung pagsasama namin na wala talagang affection eh. Kaya oo, hindi nila naintindihan yun. diba? How do you escape that? Paano mo malalaman sa simula na meron pala siyang ang tawag sa English yan, arrested development eh. Hindi nag-develop fully.
something about them na hindi na nag-develop. Maybe yung emotional intelligence sila. Parang silang bata eh. Kasi imagine mo Oo. ayaw mo nang, gusto mo ng buong marriage, pero ba't hindi mo ginagawa yung obligation mo, yung marital obligation mo, hindi mo fulfill. It's a Hindi common sense. nila alam yung responsibility. Pero it's a common sense eh. Kung tutusin, it's a common sense. Pero somewhere along the way, hindi sila nag-develop fully. Na hindi mo naman kasalanan kasi wala ka nung panahon na yun eh. Madali pa. Yun. Sabi nga ni Sister Che, lovers, lovers, tayo lang naman talagang nga nakasama ang nakakalala sa mga nakakakilala sa mga ex. Nakakilala. Kasi sa tingin nga ng iba mabait o masaya kayo. So talagang hindi nga nila maintindihan. Magugulat na lang Pero Oo. syempre, like what they say, it takes two to tango. So like what Honey said kanina, she's not perfect. Ako, I'm not perfect. Yung naalala ko, sabi ng kapatid ko, dati, nung hindi pa siya divorced, pero ngayon divorced na siya kasi sa Canada siya, no? Yun nga, it takes two to tango. So may mali ka rin. Hindi naman natin pinagkakaila yun na tayo Oo. kulang din, di ba? However, kung tinry naman natin na makisama, tinry natin ayusin, nagtry tayo mag-counseling, some of us, Did your best. di ba? We did. We tried our best. Kung hindi pa yung best for others, hindi naman nila buhay to buhay natin right? So, may tanong ako na, sis, pagka ganyan, how are you now? I mean, moving forward. Pero wait, balik pala, backwards. May isa pang tanong, naalala ko, usually sabi ng mga anti-divorce, baka kasi nagpabugso ng damdamin, bigla kayo nagpakasal, hindi nyo muna siya kinalala. Pero ito kay Honey, hindi yan applicable. Kasi di ba, 10 years, oo. So, swerte sana siya doon. However, Oo. hindi. How did you get married? Biglaan ba? Na-inlove ka ba? O nabuntis? Hindi. 3 years na kami. Sa totoo lang siya talaga yung pursigido. Doon sa 3 years na yun, siya yung caring, siya yung mabait, siya yung, Pero hindi kayo nag-live-in. Hindi, bago kayo hindi. niligawan Hindi ka kami niya, nag-live-in. naging boyfriend, girlfriend, ganon. Hindi kami nag-live-in. Pero halos magkasama din kami kasi nga nagka-work siya sa tito ko. Oo. Halos So, araw-araw din kami magkasama. Yun, mm, parang, super na talaga magkakilala, hindi naman oo, So hindi, hindi. bakit ko yan naitanong is syempre to settle din yung mga not necessarily justify but to settle yung mga sinasabi-sabi ng mga Na anti-divorce. basta-basta. Oo, marami akong Yung mga na-encounter na ganyan. kinalatis, Basta-basta daw kasi. oo, 'di ba? Hindi mo muna kinalatis, di ba? Ganon, hindi mo na kinalala. So, may mga rin ba sila, yung mamema lang ang comment kasi wala sila sa sitwasyon natin no? Ano kasi, yung mga ganong tao, yung mga napangasawa natin, yung mga ganong tao, magaling silang magtago nung totoo nilang yung different side of personality nila. Meron silang okay na personality, merong hindi, na yung hindi, tinago talaga nila. As in, ewan ko ba't may ganong tao, may ganon talaga. May ganon eh. I Kahit mean, naman sa psychology, masasabihin nila na meron nga isang tao na 3 personality. Meron nga si Sibyl, 16 personality. Ayun. Yun ang hindi naintindihan ng tao, na may tao na hindi ipinapakita yung totoong sila. Kaya nilang itago. I would say, yun ang ayaw sigurong intindihin ng karamihan ng mga Pilipino or mga anti-divorce, no? I would say Filipino. Kasi tayo na lang naman sa buong mundo ang walang proper or rather hindi buo yung divorce. Kasi I would say Oo. na sa Pilipinas may divorce tayo. Yung Christian, yung mga pang-Christian lang ang Oo. bawal. Pero sa Muslim, sa ibang mga IP, meron, di ba? So, hindi Oo, pa totoo. patas at the moment. Yun, hindi pa patas ang batas para sa lahat ng Pilipino, which we are all fighting for. Guys, anything else you wanna say before we head to, if you don't mind? Time check tayo, 1:15. Oras na ba? 11 na. 11 what I wanted is we can also come back here maybe in a more group setting
And then if there's a topic that we haven't covered and you guys wanna share that later on, we can have another episode. But what I want to do is forward with our project on messaging our own lawmakers, mga legislators natin. Kasi at the moment, nakahang tayo sa HREP or House of Representative for the second reading, which is at the moment, nasa period pa rin ng interpellation and debate. So hopefully, pagbalik or pagbubukas ng session dito ay may tackle na nila for the final and magkaroon ng botohan. But before Chance na makasama sa debate. Alam mo, gusto ko yung debate, lalo na yung Maganda. Bible, ano. Kasi nag-aral din ako ng Bible study eh. Gusto ko yung mga pag-debate sa nagbasa ng Bible. Kasi, ewan ko para sa akin, divorce is created to be a privilege and a punishment at the same time. Privilege para doon sa naapi and punishment para doon sa nang-api, diba? So, kahit kahit wala tayong divorce dito sa bansa, nag-collapse na yung natin institution of family eh. Kasi napaka-irresponsable at saka puro mistreatment lang ng marriage eh. Yung mga abusado, ginagamit nila yung privilege ng kasal, pero ayaw naman nila i-fulfill yung healthy marital obligations. Maraming hindi prepared, equipped, tsaka capable of being in a long-term marriage. Divorce law can alleviate and punish lawbreakers, which is marriage abusers. If most Pinoys are afraid of divorce, don't you think more Pinoys will avoid divorce because of a divorce law, if there's any, diba? Ganun naman yun eh. Kung may batas na, diba, sa traffic, kung may batas bawal tumawid doon eh, iiwasan mo nang tumawid. Ganun din sa divorce. So, kaya nga sustainable magkaroon ng divorce eh. Kasi ang dami ng broken families at ang daming mas na sa kasalanan eh. Diba? Yeah. Natatakot na silang magpakasal, pero naglilibiin na lang. Kaya nga So, kasalanan pa din. Kasalanan man sa, for example, sa paniniwala ng ibang tao sa kanilang Diyos, but hindi siya against the law. Pero against the law, na nagkahiwalay kayo and then you are living in with someone else. Yung ganon, di ba? Pero against the law din ulit. Kasi parang hindi patas lang. Hindi lang patas. Walang tabi. Nagkahiwalay na. Sabi nga nila, once we have divorce, katulad ng sabi ni Kong Rufus or ni Kong Marcoleta, di lalo mag-open ng floodgates of broken families. Yun nga lang, hindi niya nakikita. Ang dami ng broken families. Broken. Kahit walang divorce, napakarami ng broken families. Sa database pa lang, natingnan natin ang mga parents. So, by the way, sa mga yan. Mind it, kapag yung katulad natin ng mga broken families, totally iniwan na natin yung toxic na relationship, nagiging mas maayos sa mga bata kasi hindi na nila nakikita. Hindi na nila nakikita yung negativity, hindi na nila nararanasan araw-araw. Hindi na nila, mababait ang mga anak ko. Walang bisyo. 19 and 17 years old. Sabi pa nga ni Rufus, sorry Kong Rufus, ni Rufus na lang, mapapabayaan ang mga bata, lalaki ng pag hindi kompleto ang magulang, lalaking mapapariwara. Ganyan po ba? At ang sabi pa magiging addict daw, malaking possibility na maging addict. Alam mo ba, natawa ang anak ko. Natawa ang anak ko doon. Narinig niya, were you there? Doon kasama kita nun, di ba? Nandun nasa online. Sa online yata kami noon. Online. Online kayo nanood. Online kami noon. Kasi kay Rufus ako nandun. Ang tingin ko. Si Marcoleta yun. Kasi Marcoleta hindi ka. Si Rufus, kay Rufus. na ako, nalito na ako kung sino ba yung na-attendan ko noon. Pero basta narinig niya yon na magkasama kami, natawa siya. Kasi sabi niya, addict daw? Mama, addict daw. So dapat we should have kids we should have children also to actually testify. Kung mayroon kung okay sa mga bata, in a sense na sila ay of age, no? 18 years preferred, kung pwede ko. Yun lang. Hindi ang anak ko sa mga ganyan. Oo, yeah. Oo. May mga ayaw din ng ayaw ng usapan. Yeah, they can write na lang na I grew up well. I'm an anak po ako ng anak ako ng
maghiwalay or separated parents. Ganyan, Mhm. pwede naman. Just message, their Oo. message. Yeah, we can add that. Galing sa boses ng kabataan. We can do Ako that. may nag-ano na dito. Alright, so let's go to the messaging. Sino mauna? Do you know already the name of your district representative? Kay Hani muna. Hani, alam mo na yung kilala mo na yung anong district rep mo? Hindi ko kilala sa GMA Cavite. Hindi kasi Okay, ako dito, GMA. recently lang kami lumipat nung tinakasan ko na yung ganung situation, di ba? Kasi gusto na naman bumalik ng bahay, pero hiwalay kami. Tumakas na ako. Hindi, Nung hanapin natin. tumira So, ako sa Cavite, sa malayo-layo. GMA Cavite, hanapin ko lang yung district. So, diyan ka bumoboto? Ay, hindi. Sa Makati talaga ako bumuboto. Makati ako lumaki. So, hindi ka pa nakapaglipat ng iyong Hindi voter. pa po. So, ang gagawin natin, Makati itself. Yes. Ah, Barangay Kasi Olympia. Sino ba sa barangay? Ano ba yung Barangay Olympia? Barangay Olympia? Opo, Makati District. Opo. Sandali. Okay, tingnan District natin. 1 ata. Wait. Let me get it. First district. Okay. So, first district ng Makati. So dalawa lang naman district niyan. Okay, i-write mo lang an address that is Congressman Romulo Kid Peña Jr. Okay. Binoto ko yan. Binoto mo siya. So, let's hope. Oo. So, remember, when you voted for them, so let's hope that they vote for you once the second reading, yung ending ng second reading, kasi yan ang ano eh. So, let's hope that they will vote for you. So, Yes. remember, Okay. taas ko ang pangalan ng, pag yan ay tatakbo muli. So, di ba? Hindi ko lang alam kung third term yun na, kasi they can go up to third term. Apo, So, pang third na yata niya. ah, Pero I think, there's a possibility na mag-ano siya sa mas mataas na, baka kasi, may maging senator or yes, or maybe vice mayor. Alam ko nag-ano siya dati ng vice mayor eh. So Let's let's hope so. So right now that's what we are after. Yeah. So yeah, handa mo yung message, and then kay Sister Angie, do you know your district rep? Ano ka, first or second? Naka-mute sis. Si Congressman Alfonso Umali Jr. Taga saan ka sis? Pinamalayan? Oo. Okay, yes. Alfonso Omali Jr. Okay. Kasi binigyan niya ako ng kailan ba? Noong February 14, namigay sila ng heart. Sa kanya lang ako nakatanggap ng regalo. February 14. Di ba? Noong February Di ba? 14, nasa pa kami. Nandun tayo sa Senate, yung the group ng Oo. Senate ng DPC. So doon naman kami nakatanggap ng roses. So yeah, that's nice. All right. So are we ready, mga sis? Sino mauna? Sige, kahit ako na. Sige. All right. Go ahead. The name of your congressman and then your call to action. Okay, ready? Yan. To our dear Congressman Alfonso Umali Jr., I wish you us all the victims of family abuse in any way, either physically, emotionally, economically, mentally. The support is not only by money or aid. Kasi ang ating government, they want to support by money. But we badly needed this divorce law to be enforced for us to finally move forward. The impact in our lives of carrying the name of the person that gave really deep trauma in the past is really giving us a hard time. Mahirap po kami na magpundar ng gamit ng ari-arian knowing that we are still married at sa halip na sa anak mo pupunta yung mga pinaghirapan namin. Kung sakaling may mangyaring masama sa ex pa namin or sa asawa pa namin mapupunta, which is buhay binata. Yung sama ng loob na tuwing isusulat mo ang pangalan, every time na isusulat mo yung pangalan mo, may galit, may sakit. Kasi nakaakibat doon yung pangalan niya, yung apelido niya. Yung sakit po, nandun lagi. At sana mawawala yun kung madidivorce kami.
Emotionally, maybe you couldn't feel us. But believe me, victims on this situation has the same thoughts that we just want a total freedom and to move forward without hatred, just a new peaceful life. Yun lang po yung kailangan namin. Hindi po namin ginusto ang sitwasyon namin. Wala pong humiling na mapunta sa ganitong sitwasyon. Yung masira ang pamilya. We did our best para maging maayos ang pamilya. Pero we reached the last straw na ng aming pagtitiis. Na sana mabigyan kami ng pagkakataon na ma-replenish yung buhay namin nung before pa yung marriage namin. At umaasa po kami sa inyo, mga lawmakers. Thank you po. Thank you so much, Sister Angie. And let's hope na yun, meron siyang heart, no? I don't know Congressman Umali Jr. So I don't think na nakapass by ako sa kanyang office na naglabi tayo nakaraan bago nagkaroon ng second reading ever since last year. Yeah. So I was targeting yung kung ano yung malapit sa mga napdaanan namin at nasulatan. And there are like 300 plus congressman. Siguro 1/3 pa lang yung aming napupuntahan to ask for support, but we need more. We need more tawag nito. Bago dumating ang botohan ng second reading, kailangan nating mas ma-cover pa. Kaya thank you so much for covering for the district ng ano bang district siya ulit? For the district ni Congressman Umali. Okay. Yeah. Sa District 2 pala siya. Ayun. Thank you so much. Yes, go, Sister Honey. If you can come on camera. Okay. So, dear Congressman Romulo Kid Peña. Honey, okay lang ba with the face? So I can, kasi I need the video or face on. Okay. Wait. Alright, thank you so much. Yeah. Kasi video ko siya ibibigay yung QR code nito, it will be a video message. Okay. Thank you. Congressman Kid Peña, yung institution of family natin sa Pilipinas matagal nang nag-collapse dahil sa dami ng irresponsable at pagmamaltrato sa marriage. Yung fatherless homes is already an epidemic, and a lot of abusers use the privilege of getting married without wanting to fulfill healthy marital obligations. Divorce law can alleviate and punish lawbreakers, which are marriage abusers. If most Pinoys are afraid of divorce, then most Pinoys will avoid the divorce if there's a divorce law in place. And it is highly sustainable because it will be both, it's a privilege that can be taken away from you if you abuse the marriage. Sana sa divorce law, mas mababawasan na yung broken homes. Kasi yung mindset ng pagiging abusado is anytime pwedeng tanggalin sa kanila yung privilege ng pagiging kasal dahil hindi sila nagpakatino. If my husband chose not to love me, please give me a choice to divorce him. Thank you. Ayan. All right. Maraming salamat. So, for this, so we covered today Makati District 1 and Oriental Mindoro District 2. No? So, yun ang ating mga kongresista. Do you guys have any message to our fellow stakeholders at yung mga advocates na hindi kailangan ng divorce? What would be your message to them? As we await the vote for the second reading, and syempre, we need their help too. Sister Angie, you are mute. Yan, yung mga anti-divorce. Hindi naman kami nanghihimasok sa opinion, but what we are asking only is the empathy. Kasi hindi nyo po alam yung sitwasyon na pinagdaanan namin, yung hirap, yung pagsusumikap, yung inubos ng lahat, sinaid na lahat kami, bago pa kami
nag-give up. Hindi kami yung nakaramdam lang ng konting pagod sa relasyon is umayaw na. Hindi po gano'n. Naubos na po kami, naibigay na po namin lahat at sa totoo lang yung sitwasyon ko, wala na akong ibibigay. Dahil kapag nag-stay pa ako, mababaliw na ako. At yun yung kinakatakot ko. Yung kinakatakot ko na wala akong matira para sa, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Yung parang kapag hindi ko ako hold back para Yeah. ingatan ko yung sarili ko, pati yung mga anak ko mapapahamak na. Hindi ko na sila maingatan. Alam mo kapag hindi ka masaya at hindi ka na okay, ang state of mind mo, hindi ka na din magiging productive. Yeah. At yun ang ayaw ko mangyari. Dahil ito, nagdesisyon lang ako ng ganito para lang sustentuhan ko at para lang mabuhay ko ng maayos yung mga anak ko. Kasi alam ko na magiging negative na yung impact sa kanila. Baka pag sila na yung lumaki at kasama nila yung ama nila, maging kapareho pa nila. Lalo na't dalawang lalaki yung anak. Yeah. Di ba? Yun po yung mga dahilan namin. May valid reason po kami. Hindi yung basta yung iba napakasakit magsalita. Yeah. Sobra talaga. As in foul words. Oo. Hindi nyo kami nararamdaman. Sana po maramdaman nyo. Yun lang. Thank you, Sister Angie. Go ahead, Sister Honey. Your message to all people, mga kabataan, even if you want. Ako, message ko po, dapat maging pro-divorce nation na tayo kasi kung kinakatakot natin yung dumami yung divorce, nagkakamali kayo kasi hindi divorce ang pagkasira ng marriage. Kaya nasisira ang marriage is due to cheating, abuse, abandonment, rejection, maraming pang iba. At divorce is just a consequence of the mistakes or bad actions na More like, ginagawa ng tao. Actually, cheating and abandonment are already a form of divorce. Hindi lang sila pumipirma pa sa papel. So, let's make it formal, di ba? Let's make it formal. It will protect mostly the women and the children. Kasi tingnan mo women are susceptible na ma-take advantage ng mga lalaki. Kasi kasal sila eh. Sabi, hindi ko yung pananagutan, kasal pa yan sa iba eh. So, pwede ko yung iwan anytime. Unlike, kapag napakasalan niya to si babae, kahit single mom yan pwede, may pananagutan na siya. Tsaka, through divorce, mas mapag-uusapan pa yung welfare ng mga bata. Yung custody, yung sustento. Of course, kasama na yun dun. Yun lang po. yeah. Alright. Thank you. Maraming salamat sa inyong dalawa. And I would just like to also thank yung ating mga nakasama. Thank you, Sister Che. Sister Ibiang, maraming salamat for assisting us. And kay Yan pala siya. kay Brother Warren, maraming salamat sa ating Pajedi back team as well sa pag-a-assist and sa ating, this is an advocacy. So we're not doing this para makachismis or makimarites. We're doing this to share our story, our narrative on why we are supporting divorce. Also to give a message, a call to action to our legislators. And ang ating mga legislators, binoto natin sila hindi lamang para magsilbi sa ating district but also to look into the people, to serve with the hearts, no? True. To look into everybody, hindi lamang yung isang side of the community but to everyone, lahat ng sektor. Katulad na rin ng mga solo parents, katulad nitong stakeholders para sa divorce, no? Sana maipasok po nila ito na they are here to serve the people nang hindi na hindi lang one-sided or just themselves or just the religious, no? So let us pray for our legislators to have a heart and mind na magkaroon ng pagpapasa ng batas na patas para sa lahat ng Pilipino, equality for all, and not just a Sharia for some.
So, once again po, Sister Honey and Sister Angeline, just wait with me for a while we end the streaming. Once again, maraming salamat po. This is Pat Talk, episode 7 Thank for you. Pajani. Good night. Good night. One, sweet dreams. Bye-bye.